Hello guys! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana and today is the vlog. Isang napakabagong loan app na naman ang ating pag-uusapan. At nakita ko lang actually ito sa Messenger at sinubukan ko nga na in-applyan. At ang pambungad ng loan app na ito ay pwede nga daw makahiram hanggang 30,000 pesos at merong 4 months na payment terms. So, sinubukan ko na in-applyan mga beshies at sa video na ito ay makikita nyo kung magkano nga ba yung pwedeng mautang, kung paano nga ba yung interest and processing fees niya, hindi nga ba ganun kalaki or mababa nga ba, at syempre yung loan terms, totoo ba yung 4 months or 120 days na loan terms? Siguro nakita niyo yung thumbnail natin o di kaya yung title ng video natin na ang loan app nga ay itong si Decibel Sense. So, kanain mo yung name niya mga beshies, Decibel Sense, parang hindi related sa utang or sa loan. Pero ayan, pautangan na naman daw ito mga beshies. Pero bagong lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya lagi kang nanonood pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na nga po para makasali sa ating weekly pa-Gcash giveaways at meron nga din tayong binibigay na cellphone every month. Ina-announce nga po natin every 25th of the month at congratulations sa winner natin last January 2024, si Ma'am Lysel. At syempre, eto na ulit yung mga nanalo ng mga previous month. Ito na nga, si Decibel Sense ang ating pag-uusapan na bagong-bago nga na pautangan online na naman. At kapag i-open nyo, ito yung sinasabi ko kanina na pwedeng makihiram hanggang 30,000 pesos. May 4 months na payment terms, daily interest rate 0.03%. Kaya sana mapanood nyo yung buong video natin para diba magkaroon kayo ng idea at malaman nyo kung okay nga ba siya na pwede natin mautangan sa oras ng pangangailangan or hindi. At same with other loan app mga beshies na kailangan nyong ilagay ang inyong mobile number at meron nga na naman tayong matatanggap na one-time password na kailangan nating ma-input dyan sa bandang verification code para nga mag-proceed ang ating loan application. Okay? So, napakabilis din naman yung pag-send nila ng one-time password. Wala pang 1 minuto, nag-send agad sila sa akin. At ayun, para na makautang tayo, kailangan nating mag-upload ng isang valid ID. Please take a photo of yourself. Ito yung mga ID mga beshies na tinatanggap nila ha. Yung UMID, SSS, Teen Passport, Driver's License, National ID, PRC, Pag-ibig ID, Postal ID, Voters ID at yung PhilHealth ID. So, ito, pagdating sa ID, medyo okay naman kasi tumatanggap nga ito ng National ID, ng Teen ID at PhilHealth ID. So, kung tutuusin, maraming option na pwedeng pagpipilian. Unlike sa iba na yung mga primary ID lang po yung tinatanggap nila. At may gustong i-access, would like to access the camera. Para na makautang tayo, abay sinubukan pa rin natin mga besh. At binigyan natin sila ng permission para i-access nga yung gusto nila. Yan ang mga beshies, kailangan natin mag-upload ng isang valid ID at sample lang po yung nilalagay ko dyan para maipakita lang sa inyo yung process ng ating pag-a-apply dito or yung iba't ibang process na ma-encounter nyo. Pero, right after naman po na may upload ko yung fake ID, binabalik ko din, tapos nilalagay ko yung tamang ID talaga kasi nga hindi naman talaga ma-aprubahan or hindi magpo-proceed ang ating loan application kapag naglagay tayo ng fake na dokumento. Next nga, itong basic information. Kailangan natin masagot lahat yan. So, next nga ay yung work information natin. Saan nga ba tayo nagtatrabaho? Magkano yung sahod nyo? So, after nun, ay dito na nga tayo sa cash withdraw. At pwede nga daw sa Gcash, PayMaya, GrabPay at Coins. At as usual, Gcash na naman yung pinili natin mga besh kasi yun naman talaga yung pinakamabilis nga sa lahat ng mga transaction online pagdating sa pera. Okay? So, fill in the name of the recipient. Please fill in the correct name. Otherwise, disbursement cannot be proceed. Okay? So, ilagay lang natin yung kompletong pangalan nga ng may-ari ng account number. Siyempre, tayo yun, di ba? Confirm natin mga beshies. Pagka-submit natin ng ating loan application, kailangan nating mag-antay ng ilang minuto para i-process nga nitong pautangan na ito ang ating loan application. A few moments later. Mga beshi ko, after ilang minuto ng ating pag-aantay,
Eh abay, okay nga daw yung loan application natin. Kaya lang isang loan app na naman na hindi maganda. Kasi ang unang na-approve nga sa atin ay 2,000 pesos. Pero akalain mo, doon sa 2,000 pesos, bali ang matatanggap lang ay nasa 1,300. Diba? Akalain mo from 2,000, dahil nga kinaltasan nila ng mga fees, service fees, ganyan. Kaya ang matatanggap lang natin ay 1,300 pesos. At ang nakakaloka pa mga besh, kailangan mong bayaran yung 2,000 pesos sa loob lamang ng 7 araw or 7 days. Yun nga mga beshies, isang pautangan online na naman na hindi siya magandang applyan. Kasi from 2,000 pesos na naaprubahan, ang matatanggap lang ay 1,300 pesos. Ano yon? Parang scam, di ba? Na napakalaki yung ikakaltas nila. And then, kailangan mong bayaran sa loob ng 7 days. Kaya kung ikaw ay nagbabalak or binabalak mo subukan na umutang dito, abay, decision mo na yan. Now, sa tingin ko mga beshies, okay nga ba? Itong si Decibel Sense loan app na pwede nating mahiraman online. Kasi nga kung ako yung tatanungin nyo, abay hindi ko talaga siya i-recommend dahil nga po sa mataas ang mga fees niya or yung mga ikakaltas nila. Tapos kung ano nga yung matitira, yan lang yung matatanggap natin. At 7 days lang mga besh, yung loan terms na ino-offer nung loan app na ito. And nung nag-check din ako mga beshies sa mga reviews sa kanilang app sa Google Play Store, aba, halos ganon yung mga reviews din ng mga iba na hindi pala siya okay dahil nga po mataas talaga yung mga interest and yung processing fees. Kaya nga tong experience na naman ng isa na naaprubahan daw siya ng 3,000 pesos, pero ang matanggap lang ay 1,973 pesos. Ang sinasabi daw ng loan app na ito ay 120 days yung loan terms, pero hindi totoo kasi inofferan lang siya ng 8 days or payable for just 8 days. Okay? Hindi ko nire-recommend yung loan app na ito. Kaya sana mag-isip-isip kayo kapag umutang kayo sa iba't ibang mga ganitong pautangan online, kasi instead na makatulong sa inyo, mas lalo pa nila tayong ilulubog sa utang. Okay? So kung may option naman tayo, maaaring sa kapamilya, sa kaibigan, na pwedeng mautangan para sa mga pang-emergency na pangailangan, abay, doon na lang kayo or mas maganda pa nga sa 5-6. Kasi diba ang 5-6, pwede mo pa silang pakiusapan, mag-pause muna kapag wala kang pambayad. Pero sa loan app mga beshies, once nag-pause due ang inyong account, abay, asahan mo na tatadarin ka ng iba't ibang mga text messages at calls. And asahan mo na hindi maganda or makakatanggap ka ng mga hindi maganda na manggagaling nga sa iba't ibang mga loan app. Okay? So, yun lang mga beshies. And ayan, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Ano nga sa tingin nyo? Okay nga ba itong si Decibel Sense loan app or hindi? Sana i-comment nyo po kung ano yung mga karanasan nyo dito. Sana i-comment nyo kung ano yung nasa isip nyo. At kung meron kayong karanasan, either maganda man yan or hindi, sana i-comment nyo po yan para mabigyan nga natin ng babala yung mga iba na gustong subukan na utangan itong loan app na ito. So, and thank you guys for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung video at i-share nyo mga beshies. Thank you for watching and bye-bye!